Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Ngayon po medyo maisdo pero maganda po ang panahon. Pupunta po tayo ngayon sa second hand shop at maniningin po tayo ng mga totoong ukay-ukay. O, di ba? Tara, samahan po nyo. Sa right side po, yan po yung compound po namin. Tapos ito po yung daan na papunta po sa bus stop. Siguro 5 to 10 minutes or more than kapag naglakad. Depende sa hikahos ng paglalakad kung mas marami isda. Opo, kaya bihira lang pumunta sa city center. Ay, saan ang temperature ngayon? Medyo madulas, +2. Kaya yung ground po eto. Hindi na po smooth, madulas. Hindi smooth na, hindi powderized pala. Madulas po nga, kaya yung artista medyo nag-iingat po sa paglalakad. Siyempre, sa mga sasunod na mga exposures, kailangan ingatan ng sarili. Ayan. Malapit na po tayo sa bus stop. Dito safe naman pong maglakad sa kagubatan. Saka dito lahat ng daan nililinis po talaga. Hindi po hinihintay na magkasira. Saka lang po asikasuhin. Minsan nga iba lubog na diba? Hindi pa inasikasuhin. Diba next year lahat na reklamo nyo hindi pa aabot buo yung kalsada gagawin. Yan, dito na po ka sa bus stop. Problema lang po sa bus stop kapag medyo malapit sa kagubatan. Walang bubong. Kaya bihira lang akong magbus Siyempre naman, hello. Ayoko na masyadong ma-preserve yung bangis ko. Pag hindi naman dapat masyadong sobra, kailangan kayusan lang. Kung pupunta po ako dito sa maliit na shop o grocery, so ito, from bus stop doon, maglalakad pa po ako ng mga 5 to 10 minutes. So from home to local store, mga 15-20 minutes. Diba? Iyan po ang pahihirap. Kaya nag-iisip na ako bumili ng sariling wala ko sarili. Po muna ako sa grocery shop, bibili po muna ako ng mga kakain. Ayan, dito na po tayo sa second hand shop. Ito, pipiliin ko po ito dahil gagawa po ako ng mga succulent design. Maganda po ito, makakabenta ako. Bibili po ng mga figurines. Ayan po nga pinaglilibangan ko dahil extra income. Alam niyo naman po, napakamura, 1 euro lang. Di ba? So, from 50 cents to 1 euro to 150, pipili po ng magandang quality. Saka dito meron din po mga dekorasyon sa mga bahay. Halos lahat narito na rin po Napakalinis po ng mga dinidisplay po dito. Talagang hindi po talaga kayo magsisisi. Napakagandang klase. Katulad po ng mga iba't ibang tools, machines. Marami po. Halos lahat po nandito na sa mga kitchen, mga paintings, mga shelvings, mga frames, mga artworks, mga libro, international o local, malilinis na laruan, mabango po sa loob na shop mo dito. Ito katulad po nito, branded, 5 euro lang, Esprit. Imagine po niyo yung bag po na yan. Sorry po, hindi ko pibili na maliban na ako may nagpabili, nagpadala ng pera. Ayun po, meron din po nga damit, pambata, pang matanda, halos lahat po nandito. So mga kitchen utensils, mga cooking pan, magandang klase po talaga. Gusto ko pumunta dito kasi napakalinis. Bumili na po ako ng succulents. Succulent, napaka-rare po nito. Galing na po ako sa shop. Uwi na po tayo. O, diba? Ayan, nandito na po tayo sa bahay. Sa ngayon po, na-addict na po ako sa mga succulents. Ito pong binili ko po ito. May kamahalan po ito kasi baka sa mga alam po ang variety. Ayan po. Nakasulat. Astrophytum Myriostigma. Ewan ko po. Scientific name yun Ito po. Isa lang po binili ko. At bumili po ko syempre ng mga figurines. Syempre sa mga alam ko sa succulents gagawan ko po ng mga theme. Diba? Binili ko po talaga yung yayamanin tignan.
Yan. Hindi Ito yung paborito kong nabili ko po. Ano lang po ito? Ito, 2 euro. May kamahalan din to. Pero ang ganda naman. Kita nyo naman po. Di ba? Ang cute. Di ba? May basag pala siya. Nahaba. Okay lang yun. May hawak siya dito. May basag. Okay lang. Tapos ito, Irish Cottage. Pag bumili po sa mga souvenir shop, mahal po ito. So ito, 1 euro. Ito, nakikita din po ako dito eh. 1 euro. Itong baka ganda rin. Kita eh. Ang farmer talaga ang dating ng mga pinili ko. 1 euro and 50 cents. Tapos ito po, itong dataniman ko ng succulents. Di ba? Ano po ito? 2 euro and 50 cents. Tapos itong dish. Pyrex po. Made in France. 2 euro lang. Di ba? Pag nagbe-bake. Sa mukbang natin. Tabi na natin kasi din natin ito kasama sa paglilipan ng succulents. At ito pong bag. Sandali. Ano ba yan? Napipisngin itong buhayin ko. 15 euro po. Napakaganda po. Pure leather. Bjorn Borg. Ay, hindi naman ba siya pure? Parang pure leather nga eh. Mahal po ito pag binili po sa shop. Nakakita po ako ng ganito. Ito po. Ito. Nakita po ako ng ganito sa shop. Gantong-ganto po. Nasa almost 50 euro ang presyo. Di ba? 15 euro. Saka, sinek ko po yung mga zipper. Kung may himulmul, o may sira, o may gas. Kasi ayoko po kasi napakalinis. Naka-jackpot po tayo dito. Sabi ko po muna yan dyan. Ngayon, bisa na po natin magtanim ng, meron po ako ditong graba. Ito lupa. Magtanim ng succulents. Di ba? Ayun muna natin dyan. Kasi isipin ko ngayon, kung ilalagay kong figurine para dito. Nakita ko po ito kasi isa lang siya eh. Sabi ko, kay ba ito Ano po yan? 9 euro. Pambili ng mahal na rin ng baka. Sandali. Ang bili po yan ng 1 kilong baboy na rin. Manok, mga 2,000 ganun. Siyempre nagdudusa ako sa pagtatrabaho. Simpleng bagay eh. Eto, tinitingnan ko po kanina. Kasi hindi ko po mapakita yung mga tao doon. Alam nyo naman, bawal po yun. Sabi ko, ano ito? Pwede ko naman tanggalin yung mga bulaklak. Kaya lang parang handmade po eh. Yung nakasulat pa na number 5 sa ilalim. Hindi ko tatanggalin, baka mamaya eh. May value. Kaya lang yung number 5 sticker eh. Tanggalin ko na. Ang ganda ba kaya? Ito pa walang butas. Itong succulents po na yan. Hindi daw po dinidiligan pag winter time. So itong lupa may moisture. Excited po ako dito eh. Nakita ko na succulents na ito. Sabi ko, naku, bibili ko itong buwis. Bibili ko yung sabi ko walang tinik, saka napakaganda. So medyo bawasan ko yung ilalim. Hindi ko naman po puputulin yung ugat kasi ayaw po na siya kalins na ganun. Tapos basa ko po yung lupa sa gilid kasi pag binebenta po yan, pinapatungan lang po ng hindi magandang lupa para magandang tingnan. Yan sa pagdating po dito sa Finland. Dahil sa pera ito, ewan ko saan bansa galing ito. Diba? So ilagay po natin na dahan-dahan. Medyo ipapaling ko po kasi didikit siya dun sa ano ba to? Dito sa hawakan to, sa handle. Dali nga. Bend ko nga muna itong handle, hindi kayo masisira. Alam pa rin naman yata. Ay, hindi.
Kahoy pala. Tsaka rin gumawa nito. Kahoy pala yun. Oo, kahoy na. Buti na hindi ko binend. Medyo flat natin ng konti. Ikiligilitin ko lang po yan. Pero ugat yan, hindi mapuputol. Bawasan natin ng lupa ano eh, so sobrang dry. Basta po talaga kasi ng sakalan, ay may bato. Basta po talaga ng sakalan kasi ano eh, yung siksik siya. Sa akin niya kinikilitin po yung ugat. Yun. Yan natin ang lupa. May na lang ako pag-aan. Kaya pala gumamit ako ng spoon sa lupa. May na lang malinis. Yan, medyo gumanyan kasi pag lumaki ka, ayaw kong ma-reach yung ano, yung hawakan. Kasi gagawin ko po ito ng tema. Kasi ko ng figo. Ang figo hindi lalagay natin eh. Medyo i-press natin ang konti. Ang taas ng moisture content nitong ano, lupa. Kukuha lang pong spoon para mas maayos paglagay natin ng lupa. Ayan, focus ko po muna. Yung kutsarang gagamitin ko po, hindi pang pagkain na, wag po pangkain ang gagamitin po ninyo. Kailangan po talaga eh, siksik yung gilid eh. Ganyanin natin. Gusto po kasi talaga ng cactus. Siksik po yung lupa, yung succulents. Dati gusto pong bumili ng mga succulents. Siyempre yung panahon po na yun, yung pamumuhay ko, sapat-sapat lang. Ngayon naman po siyempre kahit paano may kalabisan sa pagbili ng mga ganito. So, bakit hindi ko naman po enjoy ang sarili ko, di ba? Napakababa po talaga ng kaligayahan ko. Mga halaman. Pero mas gusto kong magtanim ng gulay. Etong succulents. Sa Pilipinas siyempre, hindi naman ganun ka mura. Depende sa variety. Ito kaya itong nabili ko natin medyo sensitive daw. Pag nilipat yun nga lang kikilitin lang daw ugat at huwag nandidiligan. So ayusin ko po muna bago ko lagyan ng graba at saka ng figurine. So syempre para mas malinis tingnan, ibabrush ko po itong mga excess. Ayan, mahilig po talaga ako sa mga old style, sa mga rustic. Kaya naghahanap po ako ng mga ng mga pasong mga ganyan. Ito nga po mura to eh. Kasi pag binili nyo po ito sa art shop, itong gantong paso, nako, maabot po yan ng mga 15 to 20 euro. Hindi po ako nagbibiro. So ito nabili lang natin 2 euro and 50 cent. Ganyan pa ako pag nasa loob ng bahay. Yung tinatanim ko, gusto ko malinis na malinis po. Maayos na maayos. Kasi nasa loob po yan ng bahay. Yung lupang ginamit ko nga po pala dito, pang general. Pwedeng pang cactus, pwedeng pang gulay. Kasi hindi po lahat ng lupa pare-pareho eh. So sa shop may mga label kung saan pwedeng gamitin. So
So ito ang pinakagusto ng cactus. Yung lalagyan siya ng gravel para mas sumiksik siya. Ayan po yan eh. Kaya makikita po yung mga cactus sa mga succulents. Succulents pala ito. Pag tumubo, nakasiksik sa mga bato kasi yung ugat nila mas nagiging stable. At ang cacti o cactus, kaya ang succulents pala, ano pagkakaiba? Kaya hindi masyadong dinidiligan. Kasi nga, etong katawan nila, ayun ang nagsisilbing water reservoir. Water reservoir. Ibig sabihin, sila ang nagpe-preserve, nagsuserve ng liquid sa sarili nila. Kaya sa may init na lugar, parang camel, yung likod ng camel, nandun yung liquid para makasurvive. Itong bulaklak, metal pala. Galing din nung gumawa nito. So, ayusin ko lang po itong graba. So, ang ilalagay ko po, ito kasi, hindi pala ito, hindi ito ilalagay. Lalagay ko po ito. Kasi nakakita po kanina, tinignan ko na po kanina kung paano position. Yan, parang nakaupo po siya. O, diba? Parang proud siya dun sa ginawa niyang kalanturan. Ito. Itong 20 na ito. Diba? Nakaganyan na. Pag binenta po ito, mahal. Yung iba pong ginagawa kong ganito, hindi ko po pinapakita kasi pag ginagawa ko po, pag binibenta, ayaw pong pakita. Kasi pag nakita nga po ng iba, kaibigan ko po mga sabihin, ay, kay Benson pala nabili yun. Ayaw po nilang ganun eh. Ayaw po nilang masyadong, gusto nila pinapersonalize yung mga in-order po sa akin. Ayun po isang dahilan kung bakit na hilig po ngayon sa mga succulents. Diba? Didikit ko lang po, pinainit ko lang po yung ulo ko. Hindi, yung glue gun. Kaya po, diba? Ganda na, dikit ko na po yung nabili ko. Tapos itong bulaklak kasi parang disturbing. Parang straight siya. So ang gagawin po namin, siyempre, medyo lalagyan po natin ng worm. Pabaluktot naman po ito sa kamay eh. Yung dahon o. So, suporta pa siya dun sa buhangin. At may nabili po ako ganitong mga bilog-bilog sa art shop. So, lagay po natin sa gilid. Yung kulay, ibabagay nyo po dun sa design. Parang hindi siya masyadong maganda. Hindi ko nalalagay ito. Hindi kasosyalan. Yan, pakita po sa inyo yung finished product. Ito pala, parang nabulok na mansanas. Nalaglag sa ano, timpunin nyo yung diba? Tapos mga dalawa lang, huwag masyadong marami. Ano isa? Para ano po sa kanya isa. Ayoko po kasi ng eksaherado eh. Ayan po, diba? Ganda po na result. Hindi po kasama itong itong mga figurines sa likod. Ito po yung mga susunod kong project. Nakaka-excited po. Balik po sa mga ganyan sa mga rustic design. Yan. Yan. Siguro sa mga online, sa Pilipinas po kasi nakita ka mga ganito, malilit na figurine lang, 25 pesos. Ito, ang ganda po, di ba? 1 euro, 60 pesos, ibig sabihin. Napakamura na po. So, yung quality ang tinitignan ko talaga, pati yung mata. Ganyan po talaga ako eh. So, kaya po, kita po ninyo, di ba? Ang ganda. May mga nabenta na po, kaya lang hindi ko po pwedeng i-post online eh. O, di ba? Palagyan natin itong 2 euro. Ito pa talaga, nabili natin 2 euro and 50 cents. Tapos ito, 1 euro and 50 ba? Palagyan natin 1 euro and 50. Tapos ito, 9 euro. So 9 plus 1, 10.50 plus 2.50, 13 euro. So,
Pwede ko po itong ibenta na hanggang 50 euro. Opo, kasi ito po, rare po ito, hindi po agad makakabili dito sa Finland. Saka yung effort, tapos artista ang gumawa. Totoo po, nabibenta ko po yung mga succulents, mas malilit lang po dito. Pag binili ko ng tig 2 euro, pagkaibigan ko lang po, binibenta ko pong 10 euro. Siyempre, yung effort po, di ba? Bumibili rin ako mga lupa. Oo. Yan. Ganda po nitong nabili kong mga figurine. High quality po yan. Hindi po yun yung parang basta mapinturahan lang ko. Di ba? Tsaka ito po. Di ba? Ito pwede rin itong pang aquarium pero hindi. Gagamitin ko po yung sa mga succulents ito. Kaya po gusto ko mga country style, rustic. Yan ganda po. Ilalagay ko po muna to sa maliwanag na lugar para mag-stabilize, para matuyo yung lupa. At ayan, presto! Ayan po mga kabayan, di ba? Medyo marami-rami na rin po ako nabibenta ng mga succulents. Sa mga kaibigan ko po, sa mga parents po nila kasi mahilig po sila sa mga gano'n dahil less maintenance. Kapag winter po talaga, hindi po nila dinidiligan. So pag spring, pinapaliputan po nila ng lupa. Sabi ko, kung gusto nyo palitan, sabi ko walang bahay. Kami sa pag binubod na ko po yung mga parents sa mga kaibigan ko po. Ayos ko po. Siyempre, pag bumili sa akin, nire-recommenda pa po ko sa iba. Pero pag iba po yung bumili, siyempre, lagpas na sa mga kaibigan. Ibig sabihin yung iba na, hindi ko na po siyempre papalitan yung lupa po. Doon lang po sa komportable po ako. So ito po yung additional na pinagkakataan ko po na hindi ko sila sabi. Dito pwede na po magbenta sa mga ganito, sa mga online post. Paminsan-minsan pero hindi po regular. Kasi ako po, depende po sa baltig ng utak ko, kailan ako gumagawa. Alam po nila, lalo po ngayon, malapit po mag-spring, gagawa po ng ganito. Ito, hindi ko po ibibenta po ito. Kasi, napaka-rare po nitong cactus po na ito. Nung pumunta ako sa shop, isa lang siya. So iba, magkakapareho. So ito, isa lang. Yan po, isa lang po. Diba? Ganda na po ng pagkakaayos natin. Ay, ako. Siyempre, lahat ako po tayo, may iba-ibang gustong gawin sa pamumuhay. Ako po, gusto ko lang talagang magtanim ng mga gulay sa loob ng bahay. Katulad dito, itong pinya ko, laki na rin. Ay, nakawala po ng stress. Ito rin po isa sa stress reliever ko po eh. Ano po, maraming salamat po sa inyong oras na inilan sa pinilang alakbay. Basta maging positibo lang po tayo lagi at mabuti po tayo sa kapwa. Ingatan po natin ang kalikasan dahil doon po nagagaling lahat ng ating pangangailangan. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!